Hinamak na manugang. Kabanata 216 Hindi gumagalaw ang seguridad. Inutusan ni Vice Alliance Master Gu si Guildmaster Lewis na umuwi muna. Ipapaliwanag niya sa iyo mamaya na hindi ka na ang Alliance Master, kaya wala kang karapatang pumasok. Ano, Guildmaster? Nagdilim ang mukha ni Lewis Yikian, at isang galit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang grupong ito ng mga tao ay karaniwang sumusunod sa kanyang mga utos at nambobola siya. Ngunit ngayon ay talagang ibinaba nila siya sa pinuno ng guild sa kanilang sariling kagustuhan. Sumimangot si Lewis Yikian, at agad na naramdaman na may mali. Madilim ang langit, at patuloy na umuulan. Nakita ng lahat ang taya ng panahon bago sila lumabas. Maaraw daw ngayon kaya hindi sila nagdala ng payong. Sinong mag-aakala na uulan ng ganitong oras? Ang grupo ng mga tao ay nakatayo sa pasukan ng Guanhai Tower ng ilang sandali, at sila ay basang-basa na. Basang-basa na ang suit ni Lewis Yikian, nanginginig sa lamig. Bilang karagdagan sa panunood ng tubig ngayon, ang bangkita ay napuno ng mga tao. Si Lewis Yikian ay itinulak sa paligid ng mga tao, at maging ang mga bodyguard na sinubukan nilang makakaya upang protektahan siya ay hindi mapigilan ang dumaraming tao. Biglang nagsisiksikan ng isang grupo ng mga tao, sumigaw sila, nakahanap ng himala ang Dragon God, gusto niyang makita ang Dragon God. Si Lewis Yikian at ang iba ay pinisil-pisil hanggang sa mapuno ng dumi at dumi ang kanilang mga mukha, galit na sigaw nila, anong Dragon God? Nagpumiglas ang bodyguard na tumayo at mabilis na sinabi ng mga taong ito na noong tumaas ang tubig ngayon, lumitaw ang Dragon God sa tubig. Nasa dagat yun sa harap ng Guanhai Tower, kaya lahat ng tao sa kalye ay nagsisiksikan. Kalokohan, galit na saway ni Lewis Yikian, biglang sumugod ang isang malakas na lalaki at ibinagsak siya sa lupa, dahilan para mahulog siya sa putikan. Bago pa man makalapit ang bodyguard, sumiksik ang isa pang dosenang tao. Nahulog si Lewis Yikian sa putik at naapakan ng ilang beses, nang hinihingal at hinihila siya ng bodyguard, naging basang manok na siya, pati buhok niya ay tumutulo na rin ng putik. President Lewis, okay ka lang ba? Mabilis na sumiksik ang sekretarya at kumuha ng tissue para tulungan itong panasan ang mukha. Hinawakan ni Lewis Yikian ang tissue at malakas na itinapon sa lupa. Siya ay umungal sa galit, tawagan kaagad si Gu Jihai, siya ay nagtatago sa itaas, ano ang nangyayari? Guild Leader Lewis, mangyaring umalis ka na. Mukhang mahina ang security guard at ayaw siyang paalisin. Si Vice Alliance Master Gu ay tumatanggap ng mga bisita. Sinabi na niya sa amin na huwag hayaan ang sinumang makagambala sa kanya. Sa sobrang galit ni Lewis Yikian ay muntik na siyang mawala ng malay. Pinunasan niya ang putik sa mukha niya at puno ng galit ang mukha niya. Palakas ng palakas ang ulan, at lahat ng taong nanonood ay basang-basa at nagtakbuhan. Tanging wala silang mapagtataguan, at nanginginig lamang na nakatayo sa pasukan ng gusali. Nang makitang lumalakas na ang ulan, nagmamadali ring tumayo ang mga security guard pabalik sa gusali. May ilang payong na nakalagay sa pasukan, nang gustong puntahan sila ng babaeng sekretarya ay pinag-uusapan siya ng security guard. Ang mga payong na ito ay hindi para sa iyo, para sa mga natatanging bisita. Ang mukha ni Lewis Yikian ay mapula, at ang kanyang mga mata ay duguan. Isang security guard lang ang nang-ahas na maging walang galang sa kanya. May nangyari siguro sa building, sa malungkot na ekspresyon, tumingala siya sa gusali at itinuro ang katulong sa likod niya. Pumunta ka at alamin kung sino ang eksaktong umakyat sa itaas para gawing napakayabang at matapang si Gu Jihai. Hindi man lang siya humakbang sa pinto at hindi inaasahang naalis siya sa posisyon ng Business Alliance, kinailangan pa niyang tumayo sa ulan at basang-basa sa sabaw. Nag-aapoy ang puso niya sa galit. Maya-maya, tumakbo ang katulong, President Lewis, bukod sa iyo, ang ibang mga presidente ay nasa itaas na palapag, balita ko nandoon na sila, na. Kung may sasabihin ka, sabihin mo, lubhang naiinip si Lewis Yikian. Naghalal sila ng bagong pinuno ng Merchant Union mula sa Jinling, ang pangalan niya ay Alex Dixon. Hindi kumikibo si Lewis Yikian. Ilang beses nang kumaibat ang mga kalamnan sa mukha niya. Maya-maya tumawa siya ng galit, good,
hindi man lang ako pinaalam ng grupong ito na pumili ng isa pang leader ng alyansa, malakas talaga ang pakpak nila. Sinabi niya ang salitang mabuti ng 3 beses na sunod-sunod, malinaw na galit siya. Ang mga katulong ay nagmamadaling ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi nangangahas na galitin siya. Ang buong katawan ni Li Weiziqian ay natatakpan ng tubig, at ang kanyang mukha ay namumula habang siya ay nagmumuni-muni. Sa buong mundo ng negosyo ng Nanguang, hindi pa niya narinig ang Alex Dixon dati. Ngunit ang taong ito ay talagang nakakuha ng suporta ni Go Jihai at ng iba pang mga pinuno, at hinaranggan pa siya sa labas ng gusali, makikitang hindi siya ordinaryong tao. Naisip ito ni Li Weiziqian, ngunit wala pa rin siyang mahanap na anumang pahiwatig. Tumingala siya at nakita ang ilang security guard na kumakain ng buto ng melon sa bulwagan, ginamit pa nila ang maliit na araw sa pag-ihaw ng mga damit, ito ay komportable at mainit-init. Gayunpaman, silang lahat ay basang-basa sa ulan at nanginginig sa lamig. Pinigilan ni Li Weiziqian ang kanyang galit na sumigaw, bumalik muna tayo at alamin kung sino itong may apelyidong Dixon. President Li Weiz, babalik ka na ba sa kabisera? Hindi, pupunta tayo sa Jinling, sabi ni Li Weiziqian na may malungkot na mukha. Mayroon akong isang malayong kamag-anak na nagngangalang Li Weizmingfeng, na nagnenegosyo ng konstruksyon sa Jinling, dahil ang Dixon na ito ay nagmula sa Jinling, pupunta ako at alamin kung sino siya, hiniling din sa akin ni Dad, pumunta sa Jinling para ayusin ang isang panloob na hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Sa gusali ni Guanhai, napatingin si Alex Dixon sa mga tao at nagtanong, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo ngayon? Alliance Master, kabisado ko na lahat, magalang na tumayo sa harapan niya ang ilang guild leaders at sabay na sumagot. Tuma-NGO si Alex Dixon at tumayo, kung gayon, gawin mo ang sinabi mo, kapag wala ako kay Hai Cheng, si Li Tailei ang mamahalin sa lahat ng bagay. Ibinigay niya ang negosyo ng pagbubukas ng isang pharmaceutical company, supply ng mga halamang gamot, at pagbebenta sa mga pangulo. Nanatili na siya sa Haicheng ng ilang araw, at oras na para bumalik sa Jinling. Ang paglalakbay na ito sa Haicheng ay hindi nawalan ng kabuluhan, hindi lamang nito itinatag ang kanyang posisyon bilang pinuno ng mundo ng negosyo ng Nanguang, hindi rin niya nakuha ang Moonlit Stone. Higit sa lahat, na-miss niya ang kanyang asawa. Mula nang magpakasal siya, si Alex Dixon ay hindi hiwalay kay Jane Lewis ng ganoon katagal. Bago siya dumating, ang relasyon nila ni Jane Lewis ay kagagaling lang, at ito na ang oras para makaramdam siya ng init. Nang matapos si Alex Dixon sa pagbibigay ng mga tagubilin sa kanila, bumaba siya mula sa gusali ni Guanhai at ipinadala ni Li Tailei sa paliparan. Nakahinga ng maluwag ang ilang pinuno ng guild, umupo sila sa mga upuan na parabang nabigyan sila ng amnestiya, at wala sa kanila ang makapagsalita. Masyadong nakakabigla para sa kanila ang eksena kung saan ipinatawag ni Alex Dixon ang Water Dragon habang inuutusan niya ang hangin at ulan. Sa harap ng gayong banal na himala, para silang mga langgam sa mortal na mundo, walang kapangyarihang lumaban. Mapait na ngumiti si Zhao Changshan at sinabing, lahat, natatakot ako na ang buong mundo ng negosyo ng rehiyon ng Nanguang ay kailangang baguhin ang mga istruktura nito sa hinaharap. Hindi sinasang-ayunan ni Go Jihai, ang mga malalakas ay iginagalang, sa tingin ko ay mas mabuting sundin natin si Chief Dixon kaysa kay Li Weiziqian. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi niya, bagamat mayaman si Li Weiziqian at may pamilya, siya ay isang negosyante kung tutuusin, imposible para sa kanila na makakuha ng maraming iba, ngunit iba si Alex Dixon. Malinaw nilang sinabi kung magkano ang kikitain nila sa pagtulong kay Chief Dixon. At ilang tao sa mundo ang maaaring maging lihim ni Chief Dixon. Sa sandaling ito, isang sekretarya ang kumatok sa pinto at pumasok upang magulat ng alanganin, President Go. Ngayon lang, dumating si President Li Weiz. Nagulat si Go Jihai at mabilis na nagtanong, hindi siya pumasok, tama ba? Ayon sa iyong mga taguba Dixon, pigilan mo siya. Ngunit si Pangulong Li Weiz ay tila galit na galit at umalis na may haplos sa kanyang manggas. Nag-aalalang sinabi ni Luming Yuan, ano ang dapat nating gawin? May sama ng loob tayo sa kanya. Kabanata 217 inilapag ni Go Jihai ang tasa ng tsaa sa mesa at sinabing dahan-dahan, hayaan mo siya, nang banggitin ko si Li Weiziqian,
ang ekspresyon ni Chief Dixon ay tila hindi nasisiyahan. Marahil ay may ilang salungatan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi maaaring dahil kay Lewis Yikian. Kung willing siyang manatili, then so be it. Kung hindi, pwede siyang umatras sa alyansa. Si Chief Dixon ay bagong opisyal. Hindi natin hahayaang mawala ng interes si Lewis Yikian. May mga alalahanin si Lu Mingyuan sa kanyang puso, kaya't sinabi niya, ang pamilya ni Lewis Yikian ay napakakapangyarihan, at siya rin ay isang taong mapagkalkula. Natatakot ako na ito ay makapinsala sa atin sa hinaharap. Bakit ka natatakot sa kanya? Sinabi ni Zhao Changshan, kami ay nagtatrabaho ngayon para kay Chief Dixon kung mayroon man, humingi ng tulong sa hepe, sa palagay ko mayroon siyang ilang mga ulo na naghahanap ng gulo kay Chief Dixon. Lahat ay sumagot, oo, kami ay mga tauhan ni Chief Dixon, bakit kami matatakot sa isang lalaking may apelyidong Lewis? Tuma Ngo Sigo Jihai na may kasiyahan at nagturo, ilayo mo ang orihinal na upuan ni Lewis Yikian at itapon mo ito. Maghanda ng bago para kay Chief Dixon, ito ay upang maiwasan ang pagiging nakakasira ng paningin ni Chief Dixon. Bumaba si Alex Dixon at papasok na sana sa sasakyan. Biglang sumipol ang isang itim na Harley na motorsiklo, sa lakas ng hangin, huminto ito sa harapan niya. Nakasuot ng black leather jacket ang driver, ang manipis na leather na pantalon ay masikip sa kanyang jade legs, na naglalabas ng magagandang linya, nosebleed lang ang mainit niyang katawan. Tumingala si Alex Dixon at umiling, hindi ko lang alam na magmaneho ng mas mabagal, walang humahabol sa iyo. Inalis ng driver ang kanyang helmet at ipinakita ang magandang mukha ni Chen Xiaojiao, napasabunot siya sa buhok at tinitigan siya, kung hindi ako nagmamaneho ng mas mabilis, maabutin ba kita? Ngumiti si Alex Dixon at nagtanong, bakit mo ako hinahanap? Sumagot si Chen Xiaojiao ng isang tanong, babalik ka ba sa Jinling? Oo, bahagyang ibinuka ni Chen Xiaojiao ang kanyang cherry lips at may gustong sabihin ngunit muling nagsalita, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata, nagmamadali ka nang bumalik, gusto pa rin ni Lolo na itago ka pa ng ilang araw para pag-usapan ang mga medikal na kasanayan sa iyo. Ang lolo mo ba ang gustong itago ako, o gusto mo pa akong manatili ng ilang araw? Natatawang tanong ni Alex Dixon. Namula si Chen Xiaojiao at agad na sinabi, bakit gusto kong manatili ka? Buong araw kang nakatira sa show family, kumakain at umiinom ng walang bayad, nakakainis pa rin. Pinagmasdan ni Li Tailei ang kanyang ekspresyon at mabilis na nakahanap ng dahilan para umalis, naiwan silang dalawa na nakatayo sa tabi ng kalsada. That's perfect, babalik ako sa Jinling ngayon, sabi ni Alex Dixon, natapos ko na ang negosyo ko, dumating din ako sa Haicheng para manatili ng ilang araw, oras na para bumalik. Isang bakas ng pag-aatubili ang sumilay sa mga mata ni Chen Xiaojiao. Tinanong niya, Kuya Alex, kailan ka babalik? Saglit na nag-isip si Alex Dixon at sinabing, maaaring ganoon nga, ngunit dapat nasa lalong madaling panahon. Dito nakaset up ang kanyang pharmaceutical factory, kaya hindi may iwasang maglakbay siya sa pagitan ng dalawang lugar sa hinaharap. Nang marinig na muli siyang darating, ang nerbiyos na ekspresyon ni Chen Xiaojiao ay agad na lumuwag ng husto. Lumingon siya at sinabing, ihahatid kita sa airport, ginagarantiyahan ko na mas mabilis ka kay Li Tailei. Umiling si Alex Dixon at sinabing, ako na ang magdadrive. Bakit hindi, hiniling sa akin ng lolo mo na turuan ka na mag-ingat sa pagmamaneho. Huwag kang magmaneho ng mabilis, nakangiting sabi ni Alex Dixon, kaya, para makamit ang kahulugan ng edukasyon, pagkakataon ko na ang magmaneho sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng 10 minuto, pinaandar ni Alex Dixon ang Harley motorcycle na kasing bilis ng kidlat sa kalsada. Sumipol ang hangin sa kanyang tenga, tanging anino ng itim na kotseng kumikislap ang nakikita ng mga naglalakad sa gilid ng kalsada at nawala sa kanilang paningin sa isang kisap mata. Niyakap ng mahigpit ni Chen Xiaojiao ang kanyang baywang at sumigaw ng tuluyan. Alex Dixon, magdahan-dahan ka sa pagmamaneho, mahuhulog ako. Ang bilis ng karera na ito ay hindi bababa sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Pakiramdam niya ay lumilipad siya, masyadong nakakatakot. Ito ay hindi isang motorsiklo, ngunit isang rocket. Natawa si Alex Dixon sa kanyang puso. Habang nagmamaneho ay nagtanong siya na parang walang nangyari.
Alam mo ba kung paano ipaliwanag sa lolo mo kapag bumalik ka? Alam ko, mariing ipinikit ni Chen Xiaojiao ang kanyang mga mata at hindi man lang naglakas loob na tumingin, nagmamadali siyang tuma-NGO, sinabi ko kay lolo na hindi na ako makikipagkarera. Mabuti yan, nagpreno si Alex Dixon at tuloy-tuloy na huminto sa harap ng airport. Huminga ng malalim si Chen Xiaojiao at tumalo ng isang hakbang mula sa kotse, nag-squat siya sa gilid ng kalsada at nag-retch. Ang nakakatakot na bilis na ito ay nagparamdam sa kanyang tiyan na parang tumatalon sa dagat. Lumapit si Alex Dixon at tinapak ang likod niya. Itinaas niya ang kanyang daliri na parang lumilipad at tinapak ang 3 acupuncture point. Noon lang nakahinga si Chen Xiaojiao at tumayo na nababalot ng alikabok ang mukha. Alex Dixon nodded his head in satisfaction and said, "Alam mo naman ang pakiramdam ng macarsik, di ba? Huwag kang magalit sa lolo mo simula ngayon." Alex Dixon, sinadya mo naman akong pagtawanan, di ba? Tumitig si Chen Xiaojiao habang nakadilat ang mga mata. Hindi, matuwid na sabi ni Alex Dixon at nagkibit balikat. "Look at me. Am I not fine? A little girl should look like a little girl. Bakit siya magdadrive?" Nang makita ang kanyang matanda na tono, hindi maiwasan ni Chen Xiaojiao na itaas ang kanyang ulo. "Alex Dixon, you are at most 5 or 6 years older than me. Don't think that you can teach me a lesson. Anyway, pupunta ako sa Jinling para hanapin ka. Pagdating ng panahon, makikita ko ang pagmamaneho ko, kasanayan. Wala na akong pakialam sa'yo, aalis na ako." Tumingin si Alex Dixon sa oras, malapit nang sumakay sa eroplano, kaya naglakad na siya papunta sa airport. Sa likod niya, kumislap ang mga mata ni Chen Xiaojiao na may masalimuot na tingin. Lumakad siya pasulong at sumigaw, "Alex Dixon!" Napalingon pa lang si Alex Dixon nang may biglang bumangga sa kanyang mga braso, subconsciously niyakap niya ito. Isang alon ng halimuyak ng isang batang babae ang sumugod sa kanyang ilong, dahilan upang hindi niya malabanan ang init sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa kanyang baywang, at agad na bumuga ng malamig na hangin. "HMPH, ipapamura kita," kinurot ni Chen Xiaojiao ang kanyang baywang ng buong lakas, na para bang sinamantala siya nito, at kampante siyang tumalon. Ngumiti ng mapait si Alex Dixon at umiling, napakahirap pakitunguhan ng batang ito. Tumakbo ng ilang hakbang si Chen Xiaojiao at pagkatapos ay tumalikod, tinitigan siya gamit ang kanyang maningning na mga mata. Sinigawan niya ito, "Kuya Alex, tandaan mong halika at hanapin mo ako kapag bumalik ka sa Haicheng." Natigilan si Alex Dixon at nakita niya ang matinding pag-aatubili sa kanyang mga mata. Si Elder Shou ay isang medikal na baliw. Naalala rin kaya ng babaeng ito ang kanyang husay sa medisina. Tuma-NGO siya at sinabing, "I will." Nagsimula ang eroplano at lumipad patungo sa langit. Nakaupo si Chen Xiaojiao sa motorsiklo at tumingala sa puting eroplano na tumatawid sa kalangitan. Kinagat niya ang kanyang mga labi, galit na sabi niya. "Sa susunod na pagkikita natin, tiyak na iba ang tingin ko sa'yo." Makalipas ang isang oras, nakatayo si Alex Dixon sa paliparan ni Jinling, ang isang kamay ay hawak ang kanyang maleta at ang isa naman ay hawak ang kanyang telepono habang tinatawagan niya si Jane Lewis. "Miss, nasa labas ka ba ng passageway number 7, pupunta ako dyan." Hindi napigilan ni Alex Dixon ang pananabik sa kanyang puso nang maisipan niyang makilala kaagad si Jane Lewis. Ang isang araw ng hindi pagkikita ay parang 3 araw ng taglagas. Ngayon lang niya naintindihan ang tanong na ito. Hindi rin niya alam kung gusto niya ng asawa o hindi. Humakbang palabas ng boarding gate si Alex Dixon at saktong pag-angat niya ng ulo ay dahan-daang huminto sa kanyang harapan ang isang itim na Porsche 911. Bumaba ang bintana at napalingon ang babae sa loob, hinubad niya ang suot niyang sunglass at bumungad sa kanya ang malamig at gumagalaw na mukha. "Ikaw?" Natigilan si Alex Dixon, matagal niyang tinitigan ang babaeng ito at hindi na siya bumalik sa katinoan. Si Su Qingcheng yun, si Qing Yue ay nakaupo sa tabi niya. Bahagyang kumerba ang mapupulang labi ni Su Qingcheng at ngumiti, "Kuya Alex, hindi ka ba masaya na makita ako?" Kabanata 218 na pangiti ng mapait si Alex Dixon sa kanyang puso. Paano siya magiging masaya o hindi, hindi niya lang akalain na dito niya makikita si Su Qingcheng.
Tanong niya, Ching Cheng, nandito ka rin para sumakay ng eroplano. Umiling si Su Ching Cheng, hindi, narito ako para sunduin ka. Malamig na sinabi ni Chin Yue, Alex Dixon, naghihintay si Ching Cheng sa labas ng airport sa loob ng 4 na oras para lang sunduin ka at nag-ayos pa siya ng welcome banquet para sa iyo sa Chindian Pavilion. Ito, salamat, pero may dumating na para sunduin ako. I appreciate your good intentions. Nakagat lang ng bala si Alex Dixon at nasabi. Nang magsalita siya, kumilos siya na parang isang magnanakaw at walang kamalay-malay na tumingin sa harap. Sa sandaling ito, nakita ni Alex Dixon ang figura ni Jane Lewis at natigilan. Tapos na, nasa tapat ng kalsada si Jane Lewis, nakasuot ng puting damit at eleganteng tingnan, hawak niya ang isang transparent na payong sa kanyang kamay at naghihintay na tumawid sa kalsada sa tapat ng sidewalk. Nang iangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo, nakasalubong niya ang linya ng paningin ni Jane Lewis. Nakita siya ni Jane Lewis at agad nang umiti ng matamis. Mukhang good mood siya at kumaway pa sa kanya. Bihira para sa kanyang asawa ang gumawa ng inisyatiba upang ipahayag ang kanyang mabuting kalooban, ngunit naramdaman ni Alex Dixon na manhid ang kanyang anit. Bakit ba nagkabanggaan na naman ang dalawang babaeng ito? Bumagsak ang Mars sa Earth, mabilis na nagpasya si Alex Dixon at sinabi kay Su Ching Cheng, narito ang taong sumando sa akin, salamat sa pagpunta mo para sunduin ako sa pagkakataong ito. Salamat sa susunod kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Pagkatapos sabihin yon, hindi niya binigyan ng pagkakataon si Su Ching Cheng na magsalita at agad na naglakad papunta sa tapat ng kalsada. Tatawid na sana ng kalsada si Jane Lewis nang makita niyang nauna na sa kanya si Alex Dixon. Natigilan siya saglit at nagpout, bakit ang bilis mong maglakad? Nang makita ang pamilyar na magandang mukha ng kanyang asawa, si Alex Dixon ay nasa sabik at nakangiting sinabi, syempre gusto kitang makita ng mas maaga. Namula si Jane Lewis at nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso. Sa totoo lang, 4 na taon na niyang kasama si Alex Dixon, hindi siya sanay na magkahiwalay ng ilang araw. Busy si mama ngayon, kaya hindi kanya iniwan ng pagkain, tara kain tayo sa labas. Sige tuma-NGO si Alex Dixon, alam na niyang hindi mag-iiwan ng pagkain sa kanya ang biyenan kaya pwede siyang mag-candlelight dinner kasama ang asawa. Nakita niya ang pamumula sa pisngi ni Jane Lewis, na lalong nagpaganda sa kanya, hindi niya maiwasang hawakan ang kamay nito. Hindi siya pinigilan ni Jane Lewis gaya ng dati, ipinasa niya ang payong sa kanya at sumunod sa kanya. Sa Porsche sa kabilang kalsada, pinanood ni Su Ching Cheng silang dalawa na umalis sa bintana, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Bagamat hindi pamilyar ang kanyang saloobin sa kanya, hindi rin ito kilalang kilala noong kasama niya si Jane Lewis, para siyang bisita. Nang makitang malungkot ang kanyang matalik na kaibigan, nakaramdam ng kawalan ng katarungan si Chin Yue at hindi napigil ang sabihin, Ching Cheng, umalis na tayo at pigilan sila ngayon at ipaliwanag ng malinaw ang lahat. Umiling si Su Ching Cheng at mahinang sinabi, kanina lang ay umalis si Kuya Alex dahil natatakot siyang makita ako ni Jane Lewis, ayaw kong pahirapan siya. Pero dapat ikaw ang asawa niya, sinabi ni Su Ching Cheng, naghintay ako ng napakaraming taon, ngayon wala pang 1 taon na lang ang natitira, kaya kung maghintay. Galit na sinabi ni Chin Yue, sa loob ng 1 taon, napakaraming pagbabago ang maaaring mangyari. Sino ang nakakaalam kung hiwalayan niya ang babaeng ito sa oras na yun, paano kung babalikan niya ang kanyang salita? Sa ilang sandali, si Su Ching Cheng ay talagang walang mahanap na salita para pabulaanan siya, bakas ang lungkot sa kanyang magagandang mata. Magkahawak kamay silang dalawa at umalis, hindi mapapantay ang intimate. Kaya ba talaga ni Alex Dixon ang lahat sa loob ng 1 taon at bumalik sa kabisera para pakasalan siya? Tiningnan ni Chin Yue ang kanyang nalulungkot na mukha at naikayam ang kanyang mga kamao, lihim siyang nagdesisyon. Kailangan niyang hanapin si Alex Dixon at hilingin sa kanya na bigyan siya ng sagot. Matapos ang mahabang paghihiwalay, natapos ang hapunan nina Alex Dixon at Jane Lewis sa silid kainan, maganda ang mood nilang dalawa, magkahawak kamay sila habang naglalakad pa uwi. Pero pag-uwi nila, nasira agad ang atmosphere. Nang buksan ni Helena ang pinto at nakitang wala siyang dalang specialty, agad na hamaba ang mukha nito, Alex Dixon,
Ilang araw ka nang walang bumili ng gulay sa bahay para lutuin, lumabas ka yata para magtago, dali, hugasan mo ang mga mangkok sa kusina. Hindi nasiyahan si Jane Lewis at agad na nagpaliwanag, Ma, kababalik lang ni Alex at pinatrabaho mo siya, at saka, pumunta siya sa Haicheng para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Discuss matters, asan ang pera? Sigaw ni Helena. Ngayong nagsara ang kumpanya ng Lewis family, hindi ko rin makukuha ang pension ko, kasalanan niya ang lahat. Mom, bakit mo sinisi si Alex? Halatang hindi na kayanan ng maayos ang Lewis family. Nakipagtalo si Jane Lewis kay Helena habang tinitingnan si Alex Dixon, sinabihan siyang bumalik sa bahay at iwasan ito. Upang maiwasang mabaliw muli si Helena, walang choice si Alex Dixon kundi ang pumunta sa kusina at maghugas ng pinggan. Rinig na rinig mula sa labas ng bahay ang pagsaway ni Helena. Pumasok si Jane Lewis at sinabing, walang makukuhang share si nanay mula sa Lewis Company. Galit na galit siya nitong mga ilang araw, kaya huwag mo siyang pansinin. Tuma NGO si Alex Dixon, hindi ito isang beses na pinag-uusapan siya ni Helena, kaya nasanay na siya. Sinabi muli ni Jane Lewis, nitong mga ilang araw, may ipapadala ang pamilya ng mga Lewis, sasabihin nila na ito ay para magising sa mga hidwaan sa pagitan ng mga pamilya, kailangan mong mag-ingat. Nandito sila para makipag-areglo sa akin, di ba? Ngumisi si Alex Dixon sa kanyang puso. Nilinaw ni Tatay kay Lewis Mingfeng na ang dalawang pamilya ay hindi nagtutulungan, sabi ni Jane Lewis, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga usapan ng pamilya. Kinabukasan, kinaumagahan ay ginaisen ni Helena si Alex Dixon at nag-ayos ng maraming gawaing bahay. Nagtrabaho si Jane Lewis sa kumpanya, hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa opisina, pumasok ang katulong mag-ulat. President Lewis, may bisita sa labas, gusto daw niyang makipag-usap sa negosyo. Sumimangot si Jane Lewis, hindi siya nakipag-appointment sa isang customer ngayon, kaya tumingala siya at nagtanong, sino ang taong ito? Ito ay mula sa Jishang Construction Company, sinabi niya na gusto niyang makipag-usap tungkol sa isang kontrata sa iyo para sa isang pandaigdigang shopping center. Nagulat si Jane Lewis, ang Jiangshang Construction Company ay isang sikat na kumpanya sa probinsya. Ang proyektong ito sa shopping center ay isa pang matabang piraso ng karne, hindi man lang ito maaga ng ibang tao. Bakit pumunta sa kanya ang kabilang partido at gustong pirmahan ito kasama niya? Ang kabuuan ng kontrata ay hindi maliit, si Jane Lewis ay hindi nang ahas na mag-antala at mabilis na tumayo at naglakad papunta sa meeting room. Sa meeting room ay nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Pumasok si Jane Lewis at nag-angat ng ulo ang babaeng iyon at nagkaharap silang dalawa. Miss Chin, natigilan si Jane Lewis at nagsalubong ng mga kilay. Bahagyang ngumiti si Chin Yuwei at sinabing, hindi ko inaasahan na maaalala pa rin ako ni Miss Lewis. Kinalma ni Jane Lewis ang sarili, syempre nakita niya si Chin Yuwei at alam din niya na siya ang sekretarya ni Su Qingcheng, lumapit siya at nagtanong sa hindi alipin o mapagmataas na paraan, Miss Chin, nandito ka para pag-usapan ang kontrata. Oo. Nag-cross arm si Chin Yuwei at nagpakumbaba na sinabi, ang Jiangshang Company ay isang branch company lang sa ilalim ni Boss Su, natural lang na makakapagdesisyon ako kung sino ang mamahalin sa proyektong ito. Kung gayon, maraming salamat, Miss Chin. Hindi natapos ni Jane Lewis ang kanyang mga pangungusap bago siya marahas na pinutol ni Chin Yuwei. Pero alam mo rin kung gaano karaming pera ang ginagawa ng proyektong ito. Kaya hindi naman masyado para sa akin na magtaas ng maliit na karagdagang kondisyon, di ba? Natigilan si Jane Lewis at itinaas ang kanyang ulo upang sabihin, sige, sana in the future, kapag nasa public kayo ni Alex Dixon, it is best not to stay together, lalo na't hindi sa harap ni Boss Su, kaso naiinis siya kapag nakikita siya. Anyway, hindi mo siya mahal, kaya kanino ka nagpapanggap na in love, interesting ba? Kabanata 219 na wala ang ngiti sa mukha ni Jane Lewis at hindi siya komportable sa kanyang puso. Kumunat ang noo niya at sinabing, Miss Chin, si Alex Dixon ang asawa ko, ang pakikisama ko sa kanya ay sarili naming negosyo. Nag-cross arm si Chin Yuwei at mayabang na sinabi, hindi ko talaga makontrol kung paano mo siya pakikisamahan, pero dahil gusto mong kunin ang proyektong ito, natural na kailangan mong magsakripisyo ng kaunti.
ito ang kondisyon. Dahil sa mapagmataas na ugali na ito, naging malamig ang mukha ni Jane Lewis at sinabi niya, maraming mga customer na nagtatrabaho sa kumpanya, hindi ko matatanggap ang karagdagang kondisyon na iniharap ni Miss Chin, para sa proyektong ito sa shopping center, mangyaring maghanap ng ibang partner, hindi ko matanggap ito. Hindi inaasahan ni Chin Yue na tatanggihan niya ito ng isang beses at medyo nagulat ang kanyang mga mata. Talagang hindi niya inaasahan na ganoon pala ang ugali ni Jane Lewis at hindi niya ito makita sa kanyang hitsura. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay at pinaikit ang kanyang mga mata habang sinasabing, Jane Lewis, pag-isipan mong mabuti, mas maliit pa nga sa Sesame Seeds ang kumpanya mo ngayon at magkano ang kinita mo, ang tubo ng proyektong ito ay higit pa sa kabuuan, tubo ng iyong taon. Malamig na sinabi ni Jane Lewis, salamat sa mabuting hangarin ni Miss Chin ngunit hindi ko gusto ang proyektong ito. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at lumabas, ang kanyang puso ay parang isang palayok ng lumang suka, mapait, maanghang, at matamis. Sa pagkakataong ito, isang malamig na saway ang dumating mula sa likuran. Tumigil ka, may iba pa ba? Alam mo ba kung anong uri ng relasyon ni Alex Dixon kay CEO Su noong nakaraan? Huminto sa paglalakad si Jane Lewis at nag-alinlangan sandali, lumingon siya at malamig na nagtanong, anong relasyon? Napasandal si Chin Yue sa conference table at pinag-cross ang kanyang mga braso, sadyang pinigil siya sa pagdududa. Oo naman, yung tipong relasyon, walang kam-alay-malay na ikinuyom ni Jane Lewis ang kanyang mga kamao at talagang medyo kinabahan, nagsimulang pagpawisan ang mga palad niya. Mula sa saloobin ni Su Chengcheng kay Alex Dixon sa huling pagkakataon, na sinasabing gusto niyang pakasalan siya sa harap ng lahat, mahulaan niya mula sa kanyang intuisyon ang babaeng ito at si Alex Dixon ay tiyak na hindi maaaring maging magkaibigan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ituloy ang katotohanan, kaya maaari lamang siyang maging isang ostrich. Tumingin si Jane Lewis kay Chin Yue at nag-ipon ng lakas ng loob na magsalita. Sila, magkakilala noong nakaraan, higit pa sa pagkilala sa isa't isa, nagpa siya si Chin Yue at simpleng sinabi, hindi lang sila magkakilala, ngunit napakaganda rin ang kanilang relasyon, ang damdamin ni Boss Su kay Alex Dixon ay mas malalim kaysa sa iyo, kaya sana ay makalaya ka at matulungan sina Alex Dixon at Boss Su. Noong una ay gusto niyang sabihin ang kasal ni na Alex Dixon at Su Chengcheng, ngunit nang lalabas ang mga salita sa kanyang bibig, natakot siyang tuluyang magalit si Alex Dixon, kaya binago niya ang paraan ng pagsasabi nito. Tumayo si Jane Lewis sa kinaroroonan niya, at gawin ang kanyang mga binti ay nanginginig. Hindi pa niya narinig na binanggit ni Alex Dixon ang mga bagay na ito, at naisip pa niya na si Su Chengcheng ang CEO na kilala niya. Ngunit hindi niya inaasahan na magkakilala silang dalawa sa Jing City. 4 na taon nang kasal sa kanya si Alex Dixon, ngunit wala siyang binanggit na isang salita tungkol dito. Agad na naramdaman ni Jane Lewis na muli siyang niloko at naramdaman ang sakit sa kanyang puso. Pinilit niyang pigilan ang kanyang emosyon at pinilit ang sarili na tumingala ng mahinahon, Miss Chin, pumunta ka ngayon para lang sabihin ito, I'm sorry, ikinasal na kami ni Alex Dixon, we were legally married, please go back and tell Boss Su that my feelings for Alex Dixon is no less than sa kanya. Hilingin sa kanya na huwag kaming istorbohin sa darating. Pagkasabi niyon, nagnganga si Jane Lewis, tumalikod, at naglakad palabas ng meeting room. Namumula ang kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng labis na kalungkutan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung gaano karaming bagay ang kailangan pang itago ni Alex Dixon sa kanya, lalo niyang naramdaman na parang hindi siya kasing simple nang nakikita niya. Sa hapon, nagmaneho si Alex Dixon para sunduin si Jane Lewis mula sa trabaho. Si Jane Lewis naman ay hindi tumingin sa kanya, nilampasan niya ito at mahinang sinabing, pwede ka nang umalis, uuwi ako mag-isa. Natarante si Alex Dixon, kahapon ay malapit siya sa kanyang asawa at magkatabi pa rin silang natutulog sa kama, kahit magkatabi pa silang natutulog. Ngunit sa sitwasyon ngayon, ano ang nangyayari? Mabilis niya itong naisip, hindi niya nakita si Su Chengcheng kahapon, kaya bakit bigla siyang nanlamig? Hinabol siya ni Alex Dixon at hinayla si Jane Lewis, Mrs., anong nangyari sa'yo? Bitawan mo ako,
Inalis ni Jane Lewis ang kanyang kamay at lumabas ng hindi lumilingon. Si Alex Dixon ay humakbang pasulong at humarang sa kanyang daraanan. Tanong niya na madilim ang mukha, "May nang-aapi ba sa'yo?" Buti naman kung hindi siya nagtanong, ang tanong nito ay agad na nagparamdam kay Jane Lewis sa kanyang puso, inilabas niya ang lahat. Namula ang kanyang mga mata at galit na sinabi niya, "Alex Dixon, hinadlangan ko ba kayo ni Su Ching-cheng? Kung ganoon, maaari mo akong hiwalayan anumang oras." Nang marinig niya ang tatlong salita Su Ching-cheng, naramdaman agad ni Alex Dixon na may mali. As expected, nagkabunggo talaga ang dalawang babaeng ito. Nagmamadali siyang nagpaliwanag, dumating nga si Su Ching-cheng para sunduin kahapon at naghihintay ng 4 na oras, ngunit hindi ako sumakay sa kotse. "What? She came to pick you up, she waited for you for 4 hours. Lalong nagalit si Jane Lewis, no wonder nakita niyang hindi tama ang ekspresyon niya kahapon, malabo rin niyang naramdaman na may Porsche 911 sa kabilang kalsada, at may linya ng mga mata na nakatingin sa kanya. Puno siya ng hinaing, galit niyang itinulak si Alex Dixon at bumaba ng hagdan na may pulang mata. Sumakit ang ulo ni Alex Dixon, kung alam sana niya ng mas maaga, hindi na niya babanggitin ang bagay na ito. Nag-isip siya sandali at hinabol siya at nagtanong, "Tinawagan ka ba ni Su Ching-cheng? Ano ang sinabi niya?" Hindi siya, ang sekretarya niya, si Chin Yue. Si Jane Lewis ay nakaramdam ng mali habang ikinukwento niya ang bagay na yun. Pagkatapos, tinitigan siya nito at nagtanong, "Ano ang relasyon ninyo ni Su Ching-cheng?" Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon, hindi niya inaasahan na darating si Chin Yue at pagbabantaan ang kanyang asawa, na puno ng galit ang puso niya. Ngunit ngayon, tanging si Jane Lewis na lamang ang kanyang maaaliw. Sa kabutihang palad, alam ni Chin Yue ang kanyang sariling mga limitasyon at hindi inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kung hindi, hindi niya mapapatawad ang babaeng ito. "Asawa, nasa Jing City ako dati. Nagkaroon ako ng ilang koneksyon sa Su family. Kilala ko rin si Su Ching-cheng. Ngunit hindi ito ang uri ng relasyon sa tingin mo. Ordinaryong magkaibigan lang kami. Ngunit kung ano siya, sa tingin ko, hindi ko siya mapipigilan." "Bakit hindi mo sinabi sa akin noong nakaraan?" tanong ni Jane Lewis. Habang umaasim ang puso niya ay may bahid din siya ng pagdududa. Ang Su family ay maaaring ituring na isang first-rate na pamilya sa kabisera. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao. Ngunit nakipag-ugnayan si Alex Dixon sa Su family, ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao? Isinaalang-alang ito ni Alex Dixon sa kanyang puso. Ngayong naghinala na ang kanyang asawa sa kanyang pagkakakilanlan, ayaw na niyang itago ito, pero kung sasabihin niya ang totoo sa sitwasyong ito, mas lalo lang madidismaya si Jane Lewis. Saglit siyang nag-isip at taimtim na sinabi, "Dahil sa alitan ng pamilya, tumakas ako sa bahay ng mahabang panahon, nagnenegosyo ang pamilya ko sa kabisera, at mayroon din akong negosyo sa Su family, hindi ko sinabi sa iyo ang mga ito. Bagay na ito noon dahil natatakot ako na magalit ka kapag nalaman mo ang tungkol dito." Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay muntik na siyang matawa, galit na sabi niya, "Alex Dixon, hindi ko inaasahan na magsisinungaling ka sa akin ng ganoon katagal. Natatakot ka ba na akitin kita at malaman kong nagnenegosyo ang pamilya mo? Gusto ko ba ang pera ng pamilya mo?" Talagang hindi, bumilis ang tibok ng puso ni Alex Dixon. Sa katunayan, ang pinakamaraming sitwasyon ay nangyari, ngayong naging ganito na, hindi niya maipapaalam kay Jane Lewis na siya ay mula sa Dixon family ng Jing City. Kabanata 220. Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Pagkatapos kong tumakas sa bahay, hindi na tinanong ng pamilya ko ang tungkol dito. Noong pinakasalan kita, halos mamatay ako sa gutom dapat ako, masyadong komplikado ang sitwasyon ng pamilya ko. Ang dahilan kung bakit ako itinago ang aking pagkakakilanlan, natatakot ako na kung kumalat ang balita, ang aking pamilya ay hahanapin ako. Sa oras na iyon, ito ay magdadala sa iyo at sa iyong pamilya ng problema. Tungkol naman kay Su Ching-cheng, I swear with my buhay na hindi ito ang iniisip mo. Dahil kasal ako sa iyo, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang aking puso at kaluluwa." Magkahalong damdamin din ang nararamdaman ni Jane Lewis. 4 na taon na niyang kasama si Alex Dixon, alam na alam niya kung anong klaseng tao si Alex Dixon.
Muling sabi ni Alex Dixon, napakakomplikado ng sitwasyon ng pamilya ko ngayon, hindi magandang sabihin, pero kapag tama na ang panahon, tiyak na ipapaliwanag ko ito sa iyo ng malinaw. Taos puso ang kanyang tono, at hindi napigilan ni Jane Lewis na lamambat ang kanyang puso. Si Alex Dixon ay nanirahan sa pamilya sa loob ng 4 na taon, at siya ay nagtatrabaho ng walang pagod, kahit paano siya insultuhan ng kanyang mga magulang, tiniis niya ito. Lalo na ang kanyang ina na si Helena, anong klaseng karakter siya, malinaw na malinaw sa puso ni Jane Lewis na kung ibang lalaki yon, hindi niya matitiis ang panunuya ni Helena. Marahil ito ay dahil siya ay talagang nahihirapan, malamang na siya ay tinalikuran sa alitan ng pamilya at iniwan sa galit. Sa isip ni Jane Lewis, pumasok sa pinangyarihan ng pag-aaway ng angkan dahil sa ari-arian. Hindi niya malay na inuri si Alex Dixon bilang isa sa mga mas mahinang partido at talagang nakabuo ng bakas ng pakikiramay sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing nakakunot ang noo, ayokong magtanong tungkol sa nakaraan mo. Ngunit sana ay kayanin mo nang mag-isa ang usapan sa pagitan mo ni Su Ching-cheng. Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon at sinabing, huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa kanya ng malinaw. Tuma-ngo si Jane Lewis at binuksan ang pinto ng kotse at umupo. Bagamat hindi niya ito tiningnan sa panlabas, hindi pa rin siya comfortable sa kanyang puso. Sa mga aspeto ng hitsura, inamin niya na hindi siya mas mababa kay Su Ching-cheng, ngunit ang background ng kanyang pamilya ay libu-libong beses na mas masahol pa, kaya nababagabag pa rin siya sa kanyang puso. Matapos pauwiin ang kanyang asawa, buong magdamag silang hindi nag-usap. Kinaumagahan, dumiretso si Alex Dixon sa luxury hotel kung saan pansamantalang tinutuluyan ni Su Ching-cheng. Kakagising lang ni Su Ching-cheng at nakasuot pa rin ng silk nightgown, bahagyang kitang-kita ang kanyang perpektong figura. Nang buksan niya ang pinto at nakita si Alex Dixon, bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang magandang mukha. Kuya Alex, bakit ka nandito? May sasabihin ako sa'yo. Itinulak ni Alex Dixon ang pinto at pumasok. Nakita ni Su Ching-cheng ang kanyang seryosong ekspresyon at sumimangot, tinanong niya, ano ito? Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabi sa kanya ang nangyari kahapon. Talagang hinanap ni Yue si Jane Lewis, napabuntong hininga si Su Ching-cheng sa gulat, kumunat ang noo niya at nag-isip ng ilang segundo, agad niyang kinuha ang telepono, tatawagan ko siya. Tuma-ngo si Alex Dixon, tiningnan niya ang ekspresyon ni Su Ching-cheng at tila hindi alam ang tungkol sa bagay na ito. Pagkalipas ng ilang minuto, itinulak ni Qin Yue ang pinto at pumasok, Ching-cheng, hinahanap mo ako. Nang tumingala siya at nakita si Alex Dixon, bakas sa mukha niya ang pagkabalisa. Yue, pinuntahan mo ba si Jane Lewis kahapon? Sumimangot si Su Ching-cheng at nagtanong. Sumulyap si Qin Yue kay Alex Dixon at naisip na dumating din ang kabilang partido para sa bagay na ito, kaya inamin na lang niya ito. Oo, nandito ako para tulungan kang maghanap ng hustisya. Bakit kailangan mo magtago sa likod? Malinaw na ang engaged ay ikaw. Pagkasabi noon ay inangat niya ang ulo niya at tinitigan si Alex Dixon, kung gusto mong makipag-ayos sa akin, ako na lang ang mananagot sa bagay na ito, wala lang itong kinalaman kay Ching-cheng. Ang mga damdamin ni Su Ching-cheng ay komplikado, alam niyang nag-iisip siya para sa sarili niyang kapakanan ngunit hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, Qin Yue, para sa kapakanan ni Su Ching-cheng sa pagkakataong ito, pakakawalan na kita. Ngunit hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon, kung muling pagbabantaan mo si Jane Lewis, hindi kita patatawarin. Pagkatapos sabihin yon, sinabi niya kay Su Ching-cheng, sana bumalik ka ngayon sa kabisera at huwag munang magpakita sa harap ko pansamantala. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Su Ching-cheng at isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa kanyang mga mata. Galit na sinabi ni Qin Yue, Alex Dixon, si Jane Lewis ay hindi karapat-dapat na ikumpara kay Ching-cheng, bakit ka? Yue, manahimik ka, biglang napag-alitan si Su Ching-cheng, kung maglakas loob kang kumilos muli ng arbitraryo, umalis ka kaagad at huwag mo na akong makitang muli. Biglang itinikom ni Qin Yue ang kanyang bibig, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Su Ching-cheng na galit sa kanya.
nanginginig ang kanyang maselang katawan at komplikado ang kanyang mga mata. Lumingon si Su Ching-cheng at sinabi kay Alex Dixon, "Kuya Alex, kumilos si Yue sa pagkakataong ito, hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya." Nang, biglang itinaas ni Su Ching-cheng ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang mukha. Ching-cheng, agad na napasigaw si Chin Yue sa gulat. Kumunat din ang noo ni Alex Dixon at sinabing, "Anong ginagawa mo?" Kalmado ang ekspresyon ni Su Ching-cheng, sinabi niya, "Yue, lumabas ka muna, may sasabihin ako kay Alex Dixon." Si Chin Yue ay walang magawa at nakatitig lang kay Alex Dixon ang may galit bago lumabas na may masalimuot na emosyon. Pagkatapos ay dalawa na lang ang naiwan sa kwarto. Tumingala si Su Ching-cheng kay Alex Dixon at sinabing, "Ako ang matalik na kaibigan ni Yue, ako rin ang kanyang amo, may ginawa siyang mali, dahil din sa hindi ko siya disiplinahin ng mabuti kaya ako ay dapat na parusahan. Ngunit nanatili ako dito sa Jinling, I also have my own things to do. I can assure you, simula ngayon, hindi ko na iistorbohin si Miss Liwes." Namamaga na ang makatarungang pisngi niya dahil sa sampal, makikitang hindi siya nagpapigil nang umatake siya ngayon. Napabuntong hininga din si Alex Dixon sa kanyang puso at sinabing, "Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito, hindi mo kailangang saktan ang iyong sarili." "Hindi, karapat-dapat ako." Napakatigas ng ulo ni Su Ching-cheng, biglang nagalit ang mga mata niya. "Bakit naman kita magustuhan at tumakbo pa papunta sa Jinling sa likod mo? Kahit hindi ka pumayag na magkasundo sa Su family noon, hindi pa rin ako sumuko." "Alex Dixon, alam mo ba kung gaano ako kalungkot? Sa Jing City nitong mga nakaraang taon, may mga batikos kung saan-saan, sabi nila sira daw ang utak ko at nabili na daw ako at binayaran sa dami ng tao. Kailan ka babalik?" Sa pagtingin sa kanyang naagrabyado na ekspresyon, si Alex Dixon ay masama rin ang pakiramdam. Alam niyang buong puso itong tapat sa kanya. Ngunit ngayong may asawa na ito, hindi niya kayang ipagkanulo ang asawa. Tungkol sa nangyari noon, medyo nakonsensya si Alex Dixon sa kanyang puso. Sa oras na iyon, siya ay impulsive at tumakas sa bahay, hindi niya inaasahan na si Su Ching-cheng ay magiging tapat sa kanya at nasaktan siya ngayon. "Ching-cheng, pasensya na, hindi, wala kang ginawang masama sa akin, ginawa ko ito sa sarili kong kagustuhan." Umiling si Su Ching-cheng at mariing sinabi, "Handa akong maghintay at mula ngayon, hindi na kita iistorbohin. Gayunpaman, kapag natapos na ang isang taon, papakasalan mo ba talaga ako? Hindi mo na babalikan ang salita mo ha?" Si Su Ching-cheng mismo ay hindi sigurado kung kaya niyang maghintay o hindi, ayaw lang niyang sumuko. Natahimik sandali si Alex Dixon at umiling, nakonsensya siya sa kanyang puso at hindi niya magawang pilitin itong umalis. Masasabi lang niya, "Kung ganoon, mauuna na ako, kung may nararanasan kang kahirapan sa Jinling, maaari mo akong tawagan." Sa katunayan, alam din niya na sa kapangyarihan at impluwensya ng Su family, walang maglalakas loob na pigilan siya kahit na gawin niya ang anumang gusto niya sa Jinling. Tuma-ngo si Su Ching-cheng at lumuwag ng husto ang kanyang ekspresyon. Hanggat hindi niya ito itinaboy, ito ang hiling niya. Lumabas si Alex Dixon at nakita si Chin Yue na nakayakap sa kanyang mga braso at nakasandal sa dingding, nakatitig ng diretso sa kanya. Tumingin ng diretso sa kanya si Chin Yue at nagtanong, "Alex Dixon, maaari mo ba talagang hiwa-hiwalayan si Jane Liwes makalipas ang isang taon? Wala itong kinalaman sa iyo?" Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Iisa lang ba ang Jane Liwes sa iyong mga mata? Kahit ang babaeng tulad ni Ching-cheng ay hindi makapasok sa puso mo?" Tanong pabalik ni Chin Yue at may bakas ng nakatagong kapaitan sa kanyang mga mata. Abangan ang susunod na kabanata.